Hello mga bata! Kamusta kayo? Isang aralin na naman ang magpapaunlad ng ating kaalaman sa pag-aaral natin sa Araling Palipunan 3. Kaya naman, ating kantahin ang paborito nating Araling Palipunan jingle. Ang ating aralin ay tungkol sa mga lugar na sensitibo sa panganib batay sa lokasyon at topografiya. Bago iyan, ay tukuyin muna natin ang mga sumusunod kung ito ay anyong tubig o anyong lupa. Bulkan, talon, kapatagan, dagat, bulubundukin. Magaling! Lubusan nyo nang naiintindihan ang ating nakaraang aralin. Nakaranas na ba kayo ng hindi magandang pangyayari sa inyong buhay? May kalamidad na ba nangyari sa inyong lugar o sa inyong lalawigan? Anong kalamidad ang hindi nyo makakalimutan? Bakit? Kaya naman, ating panoorin ang isang balitang ito. Hindi na bago ang Pilipinas pagdating sa kalamidad. Taon-taon, halos 20 bagyo ang dumarating. Dagdag pa riyan ang hindi mabilang na lindol. May report si Julio Segovia. Ang malapelikulang mga eksenang ito, makailang ulit nang naranasan ng ating mga kababayan. Kakambal na siguro ng Pilipinas ang mga sakuna. Sabi ng PHOS, mismo ang lokasyon ng ating bansa, tila nag-iimbita ng mga bagyo at lindol. Bahagi ang Pilipinas ng Pacific Ring of Fire, isang 40 kilometrong ring ng mga bulkan kung saan mataas ang tectonic activity. Ito ang dahilan kung bakit madalas tamaan ng lindol ang bansa. Bukod dyan, nasa Northwest Pacific Basin din ng Pilipinas, ang pinaka-aktibong tropical cyclone basin sa mundo. Ayon sa datos ng Pag-asa at National Statistical Coordination Board, 19 na bagyo ang bumibisita sa Pilipinas kada taon. Sa pag-aaral ng GMA News Research, pinakamaraming nasawi dulot ng kalamidad sa pagsabog ng Bulkang Taal noong 1911. Pananalasan ng Bagyong Rene at Nitang. Paghagupit ng Bagyong Sendong noong December 2011 at Winnie. Paghagupit ng Bagyong Pablo noong Disyembre ng nakaraang taon. Pagyanig ng mapaminsalang Luzon quake noong 1990. Bangungot ng Bagyong Uring at trahedya sa Ormoc. Libo-libong mga ari-arian ang napinsala at libo-libong mga buhay rin ang nawala. Pero sa kabila ng halos sunod-sunod na trahedya, pinatutunayan ng mga biktima ang katagang the Filipino spirit is quake-proof and waterproof. Julio Segovia, GMA News. Ano kaya ang ipinapahayag ng balitang inyong napanood? Tama! Ang kalamidad ay isang kapahamakan na nagbibigay ng malaking pinsala sa ari-arian at sa buhay ng tao. Ang ating rehiyon ay nakakaranas ng ilang kalamidad sa loob ng isang taon, tulad ng bagyo, lindol, pagguho ng lupa, pagbaha, pagputok ng bulkan at El Nino. Dahil ang ating bansa ay napapaligiran ng tubig,
at ito ay nakatungtong sa Pacific Ring of Fire, marami ding bulubundukin at kapatagan, ay malaki ang posibilidad na makaranas tayo ng iba't ibang uri ng kalamidad, lalong-lalo na dito sa ating rehiyon, ang Rehiyon 3. Ngayon naman ay ating gamitin ang hazard map upang matukoy ang mga lugar na mapanganib sa ating rehiyon. Ngunit, ano nga ba ang hazard map? Aha! Ang hazard map ay isang uri ng mapa na nagpapakita ng mga lugar na maaaring maapektuhan at mapinsala ng kalamidad. Ginagamit din ito upang matukoy ang mga lugar na maaaring manganib sa iba't ibang uri ng kalamidad. Ating tignan ang flood hazard map ng Rehiyon 3. Ang may pahilis na guhit ng mapa ay ang mga lugar na nakakaranas ng mataas na antas ng pagbaha. Ang may tuldok na bahagi naman ng mapa ang mga lugar na nakakaranas ng mababang antas ng pagbaha. Tingnan muli ang ating flood hazard map. Ano ang mga lalawigan ang may mataas na antas ng pagbaha? Magaling! Ito ang Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija at Bulacan. Bakit kaya ito ay may mataas na antas ng pagbaha? Tama! Dahil ang mga lalawigan na ito ay may malawak na kalupaan at kapatagan. Ito ay malayo sa pampang at karamihan ay taniman ng palayan. Ang mga ito rin ay nasa mababang lugar kung kaya't madalas silang binabaha. Ano naman ang mga lalawigan sa ating rehiyon ang may mababang antas ng pagbaha? Mahusay! Ito ang lalawigan ng Aurora, Bataan at Zambales. Ang mga lalawigang ito ay sagana sa bulubundukin. Atin namang tignan ang landslide-prone area ng ating rehiyon. Ang kulay abong bahagi ng mapa ay ang lugar na may mataas na antas ng pagguho ng lupa. Ang may pahilis na guhit ng mapa ang mga lugar na nakakaranas ng katamtamang antas na pagguho ng lupa. Ang tuldok na bahagi naman ng mapa ang mga lugar na nakakaranas ng mababang antas na pagguho ng lupa. Tignan natin muli ang landslide-prone area map. Anong lalawigan ang may mataas na antas ng pagguho ng lupa? Tama! Ito ay ang Aurora. Bakit kaya mataas ang antas ng pagguho ng lupa sa lalawigan ng Aurora? Tama! Dahil ang lalawigan ng Aurora ay bulubundukin. Ano naman ang mga lalawigan sa ating rehiyon ang may katamtamang antas ng pagguho ng lupa? Magaling! Ito ang lalawigan ng Bataan, Bulacan at Zambales. Anong probinsya naman ang nakakaranas ng mababang antas ng pagguho ng lupa? Mahusay! Ang lalawigan ng Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. Ito ay marahil sila ay nasa mababang lugar. Ang mga lugar na ito ay wala masyadong bundok o matataas na lugar na maaaring gumuho. Ito ay kapatagan. Tingnan naman natin ang fault line map ng Rehiyon 3. Ano ang inyong napapansin? Bukod sa panganib ng bagyo, mapanganib din ang paglindol. Ang mapang ito ay nagpapakita ng mga lugar na maaaring maging sentro ng pagyanig ng lupa o paglindol. Ang mga linya na itinuturo ay tumutukoy sa mga lugar na malaki ang pagkakataon na maganap ang paglindol. Batay sa mapa, saang mga lugar ito sa ating rehiyon makikita? Tama! Maliit na parte ng Aurora, bahagi ng Nueva Ecija, meron din sa lalawigan ng Pampanga, maliit na bahagi ng Tarlac at dalawang fault line mula sa Zambales, ang East Zambales Fault at Eva Fault. Ang lalawigan naman ng Bataan at Bulacan ay walang mga fault line na maaaring maging sentro ng paggalaw ng lupa o paglindol.
May kinalaman pa ang lokasyon at topografiya ng isang lugar sa mga kalamidad? Tama, ang mga lokasyon at topografiya ng isang lugar ay may kinalaman sa kalamidad na nararanasan nito. Tingnan natin kung ano ito. Bakit may mga lugar na palaging binabaha? Ang mga lugar na mababa, nasa kapatagan, malapit sa ilog ay madalas binabaha. Bakit naman may mga lugar na palaging gumuguho ang lupa? Ang mga lugar na matataas, tabi ng bundok, at matarik na lugar ang madalas nakakaranas ng pagguho ng lupa. Magaling! Dahil alam na natin na ang mga kalamidad na ating mararanasan ay base sa ating lokasyon at topografiya. Kaya naman, ano bang mga paghahanda ang dapat nating gawin upang maiwasan ang sakuna dulot ng kalamidad? Mag-imbak ng pagkain at malinis na tubig. Maghanda ng ilawan at radyong de baterya. Makinig sa radyo o manood ng telebisyon tungkol sa darating na kalamidad. Suriin ang bahay at kumpuniin ang mahihinang bahagi nito. Ihanda ang first aid kit. Alamin ang ligtas na lugar na maaaring puntahan sa panahon ng kalamidad. Mahusay! Ngayon naman ay ating linangin ang inyong kabihasaan sa pagsagot natin sa gawaing ito. Panuto. Sagutin ang mga katanungan sa ibaba ng crossword puzzle. Hanapin sa crossword puzzle at isulat ang mga kasagutan sa inyong papel. Unang tanong. Ang pagbuhos ng malakas na ulan na may kasamang malakas na hangin na maaaring makapinsala ng ari-arian ay... Ikalawang tanong. Ang pagyanig ng lupa na maaaring dulot ng mga fault line ay tinatawag na... Ikatlong tanong. Ang patlang ay pag-agos ng tubig sa mababang lugar dulot ng malakas na ulan o pagtaas ng tubig sa ilog. Ikaapat na tanong. Patlang ang isa sa mga sanhi ng paglindol kung saan gumuguho ang mga lupa mula sa matataas na bulubundukin. Ikalimang tanong. Mahabang panahon ng tag-init na nagdudulot ng pagtuyo ng agrikultura ay tinatawag na patlang. Ngayon ay ating tignan kung kayo ay wasto sa inyong mga kasagutan. Mahusay! Halika at subukan pa natin ang isa pang gawain. Panuto. Tukuyin kung ang mga sumusunod na lalawigan sa rehiyon 3 ay sensitibo sa anong panganib. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Una, ang lalawigan ng Pampanga na nasa kapatagan ay sensitibo sa A. Baha, B. Landslide, C. Lindol. Pangalawa, ang lalawigan ng Aurora na bulubundukin ay sensitibo sa A. Baha, B. Landslide, C. Lindol. Pangatlo, ang Nueva Ecija na lalawigan na walang pampang at taniman ng palayan ay sensitibo sa A. Baha, B. Landslide, C. Lindol. Ikaapat, ang lalawigan ng Tarlac na isang malawak na kalupaan ay sensitibo sa A. Baha, B. Landslide, C. Lindol. Ikalima, ang Zambales na mayroong 2 fault line ay sensitibo sa A. Baha, B. Landslide, C. Lindol.
Ating suriin kung tama ang inyong kasagutan. Magaling! Unti-unti nyo nang natututunan at naiintindihan ang ating aralin. Tingnan nga natin kung talagang naiintindihan nyo na ang ating aralin. Ano ang kaugnayan ng lokasyon at topografiya ng isang lugar sa mga kalamidad? Bakit mahalaga na malaman ang ugnayan ng lokasyon at topografiya sa mga kalamidad? Tandaan, kapag ang isang lugar ay malapit sa dagat, madalas itong daanan ng bagyo. Kapag naman ito ay mababang lugar, madalas binabaha. Kapag naman ito ay mataas na lugar, madalas pagguho ng lupa. At kapag ito ay malapit sa fault line, ang madalas ay paglindol. At pag malapit sa bulkan, pagputok ng bulkan. Mahalaga na dapat nating malaman ang ugnayan ng lokasyon at topografiya sa kalamidad. Mahalaga na ating isaalang-alang ang mga bagay na dapat nating tandaan para sa paghahanda sa mga darating na kalamidad upang tayo ay maging ligtas. Kaya naman, upang lubusang malinang ang inyong kaalaman, ating sagutan ang pagtataya. Panuto. Kumuha ng lapis at papel. Basahin, piliin, at isulat ang titik ng tamang sagot. Mahusay mga bata! Binabati ko kayo. Kaya naman, ito ang para sa inyo. Maraming salamat! Hanggang sa muli!